Paano ka nakuha dito sa Hindi, pelikula? ilang taon muna. Ang dami nang Lundag agad eh. Ilang taon ka, taga saan ka, sa kapilangan ka? Well, I'm Dwayne Garcia and I'm 15 years old and nakatira po ako sa QC. Dwayne Garcia, 15 years old. Gwapo na. Hindi, Gwapo. Pero ilang taon. So, paano ka nag-audition? Well, hindi po dapat talaga ako nag-audition dito sa movie na ito. Ha? Ay, hindi po dapat talaga ako nagkasali sa movie na ito. Pero si Derek po, Nakakatulong kayo. nakasama ko po siya, nakalala ko po siya dahil Maganda naman po eh. gusto ko pong maka-experience gumawa ng first single ko. And di ba composer po si Derek, nagko-compose siya ng mga ibang kanta. And na-mention ko po sa kanya na nag-acting po ako minsan as a side hustle. And meron na po akong mga nagawang ibang film sa ABS-CBN, sa mga film, mga teleserye. And Gamitin mo. Kasi sabi ni Derek, why not? Try natin. And ayun, very happy ako, very proud ako, very thankful ako kay Derek. anyway, So singer ka pala, no? Yeah. Actually. Kumakanta rin po ako. Kumusta working with dun sa kanilang dalawa? Kay at Tita Sheila and Tita Ruby. Ay, Tita Jelly. Kay Jelly. Kay Jelly. At saka Jelly. kayo sa... Anak Kamusta siya ni kayo Jelly. sa trabaho si Jelly? Mostly kami ni Ate Jelly. Well, actually, nung dumating ako sa set, syempre, kinakabahan. Mga veterano yung kasama ko eh. Ako, beginner pa lang. Tas, na-meet ko sila. And, one thing lang masasabi ko, napaka-professional, napaka-humble nila, napaka-galing nilang actors. Tsaka, ang gaan sa pakiramdam para kasama sila. Kasi, pag may mga tanong ako about sa mga lines, paano sila i-deliver, kung paano mga action ko, tinutulungan nila ako. Tsaka, ayun, napakagandang experience talaga. So this is your very first movie, Dwayne? Okay, introduce. Pinakamalaki. Yeah, biggest, introducing eh. Tsaka Dati mga kasama. extra lang. Anong nagawa mo nga before? Dati, ABS-CBN, before pandemic, Mga teleserye. Mga serye. mga teleserye, Yung movie siya. Hindi. wala pa po. So ito talaga yung very Ito talaga. Best Ano new. in fairness to you, nakaka-acting ka at natural Thank lang you. ano mo, atake mo. Hindi ka ba nag-workshop? Ay, nag-workshop siya. When I was a kid po, sa Star Magic, Tagal na. matagal na po, So before sumama ka pandemic dito, pa. wala kang workshop at all? Ngayon? No. Dahil ba nag-aral ka or Well, kaya ka nag-stop? mainly because po dahil sa pandemic. Natigil lang acting ko, ang workshop, ang sising ko pag-acting dahil nga sa pandemic. Lagi kami sa bahay. Yun. Tapos na-meet ko si Derek. Saan nga? Pakiulit, hindi ko Saan- naalala yung paano kayo nag-meet ni Direk. Nag-meet po kami Derek dahil gusto ko po gawa ng single. Oo. And si Derek po, composer siya. Famous composer po. Dami na po niyang kanta na ginawa. So, yeah. Doon Doon po siya. Doon po nag-start. At doon mo na rin nabanggit na gusto mong Yeah, umarte. umarte. Pero natuloy yung song. Yeah. Nag-out po siya nakapag-release ng na siya ng October. isang single pa lang, ano? Ay, Yeah. ilan na? Isang single. Isang single pa lang. Yung, Ano title ano ng yun? Single Hindi, pa single. Hindi, Yung Time first mo. time first. Sample nga. Yeah. Sample lang may klilan. Sige. Time first muna. Baka pwedeng teka lang muna, saglit magpahinga ang tenga at bibig, baka sakaling marinig. Last year yan, no? Yeah. Last Last year year, yun na ako, October. nung nasa ano tayo. Pero hindi yan compose ni Direk Hoben. Composer po. Pambagets, pero ganda. Pambagets. Tsaka marami po kasing makaka-relate na mga kaedad ko tungkol sa mga relationship ng parents nila. Paano, ganun. Kasi How was it working with Miss Ruby Ruiz then? Miss Ruby Ruiz, napaka-professional, napakagaling niyang actress. Ang galing niya po mag-improvise.
So, pagka ganon, hindi ka medyo nararattle na baka mamaya. Actually, Kasi minsan wala sa script or ano. opo. Actually, nakaka-ano rin po ako. Parang, Nakakasunod. opo, parang hindi na siya, pagkasama ko sila Miss Ruby, parang hindi pa ako natitense. Parang comfy po, parang feel at home. Dahil po sa mga support nila sa akin, sa pagtutulong po nila sa akin sa mga lines ko po and mga dialogue. So, first Kumusta time, naman working with Direk naman sa Direk yun Joven. sa acting? Ayun. Working with Direk Joven is such an honor and a very happy and proud experience kasi veteran na si Direk, ang dami niya ng movie na nagawa and to be in a movie that he directed po is such a very parang dream ko po yun to work with Hindi the ka pa director. napagalitan. Ah, While shooting hindi the naman po film. yung mga serious na pag-aaral? mga pagalit, mga sa Nasabihan. mga lines lang po. Ah. Kunya paano i-deliver. Ayun po. first time mong napanood itong Outside the Yes. Family. So, anong impression mo sa movie? Impression ko, surprised. And na-touch po talaga, ang laki po ng impact niya. Kasi nakaka-relate rin po ako in a sense dahil of course, yung family ko rin po, hindi naman po, wala naman pong perfect family. Meron din mga problema. And sa mga ibang scenes po dito, parang naalala ko po yung mga problems that we had with our family. And ayun, na-touch lang rin ako. So, sa edad mo kasi, iba generation mo, iba Opo. yung generation namin. Ano sa palagay mo matututunan ng mga kasigidara mo dito sa Well, Sa movie na ito. yung pinaka-main na matututunan nila, in my opinion, is learn to express your love to your parents and your family. ganda? Dahil yung mga ka-generation ko po ngayon, napapansin ko, parang may pagka-cold. Hindi sila, dahil lagi nagpo-phone, lagi parang wala na silang time, hindi na sila masyado nagpa-participate sa family activities, family bonding. So, ayun po, nung nakita ko po tong movie na to, I was so shocked, mangha-maha po ako. Napakagaling po talaga mga kasama kong actor, pati na si Direk Joven, sa kinalabas po ng movie na ito. Dahil, I'm sure po pag pinanood ko po to, hindi ko pa po nakikita nung hindi po ako actor. Tsaka kung makikita rin po to ng mga kaibang kaedad ko po, I'm sure marirealize po talaga nila na gaano po ka-importante mag-express ng love at magbigay ng time para sa mga magulang ninyo at mga lola. So, ikaw sinasabi, may ganun ka ba sa iyong mga magulang?